Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan, no? Sana safe tayo lahat. Alam naman natin na nitong mga nakaraang araw ay binisita tayo o nakaranas tayo ng ilang mga natural calamities, particular sa Cebu at sa Davao. But then, again, more of that later. Magkakaroon tayo ng magandang talakayan patungkol po dyan. So, bago po yun, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So, unang-una, syempre, natuloy din ang ating mga monthly sustainable programs dito sa Barangay San Antonio. So, alam naman natin, nitong mga nakaraang linggo, nakaranas tayo ng sungit ng panahon. At syempre, ang ating mga monthly sustainable programs ay mga outdoor. So, talagang naapektuhan ang ating pagsasagawa ng mga programa pong ito. Pero nung nakaraang weekend, napagbigyan tayo. Thank you. Napagbigyan po tayo ng magandang klima, weather. At natuloy din ang ating mga monthly sustainable program. So, to begin, syempre, ang ating monthly na Basura to Ayuda program. Ang ating Bayanihan Waste Management Program dito sa Barangay San Antonio ay ating naisagawa. And alam ko, higit kumulang 2,000 kilos of sorted recyclable waste ang ating nakolekta. Sabi nga ni Kagawad Justin, I think this is the most that we've collected para sa taon na ito, dun sa ating buwanan na Basura to Ayuda. At of course, ang participation is both from the residential stakeholders and our commercial stakeholders as well. So actually, ang nagparami talaga yung ating mga commercial stakeholders, yung mga karton lalo na ating nakolekta. So talagang overwhelming and nakakatuwa yung ating involvement ng ating komunidad sa ating Bayanihan Waste Management Program. Siyempre, naturally, yung ating mga collected wastes ay ating ito turn over sa ating participation din sa monthly yard sale. So, alam ko, hanggang Nobyembre na lang din sila. So, actually, yung susunod nating Basura to Ayuda ay gaganapin natin sa November 15 na. So, yan na yung pantapos. Yan na yung pantapos ng taon. Sabay na rin doon sa ating ibang monthly sustainable program. So again, ang aking pagpapasalamat sa lahat ng mga nakiisa, of course, sa ating mga staff, barangay staff na tulong-tulong sa ating logistics, sa ating paghahanda, syempre sa ating Committee on Clean and Green, sa ating mga sweepers, gardeners. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. At syempre sa ating kagawad, na si Kagawad Justin Galang. At syempre, natuloy din yung isa nating programa, ang ating BSA Sining Galing Program, our free monthly art workshop na ginaganap natin sa Emerald Avenue during Carles Weekend. At ang ating naging collaborators or volunteer artists para sa workshop po na iyon ay ang ating mga kaibigan mula sa Bagong Ilog Christian Fellowship at ang ating mga student trainees mula sa Nutrition Foundation of the Philippines. So, nagkaroon sila ng napakagandang workshop na plaster painting. At kitang-kita naman sa mga participants natin, lalong-lalo na sa mga kids na enjoy sila sa ating sinagawang workshop. So again, nabanggit ko kanina, sa November 15 na rin ang susunod na Sining Galing. At yun na rin yung pagtatapos para sa taong 2025 ng ating mga monthly sustainable program sa Barangay San Antonio. And syempre sunod niyan, taong 2026 na. Ang bilis, ano na pala? Last quarter na rin kasi talaga. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga volunteer artists, sa ating mga barangay staff na nagtutulong-tulong sa logistics and preparation. Of course, sa bumubuo ng ating Committee on Tourism, Culture and Arts led by Kagawad Venus Laput.
At syempre, ang Barangay San Antonio ay patuloy din sa ating adhikain na gawing mas pet-friendly pa, no, ang Barangay San Antonio. So kamakailan, no, last weekend rin ay natuloy na rin, no, ang ating annual pet blessing, no, at naging very successful. Very well attended ng ating mga fur babies and mga fur parents itong naging pet blessing po natin. Of course, this is in celebration of World Animal Day as well as the feast day of Saint Francis of Assisi. So, kung matatandaan ninyo, nung pinakauna natin na pet blessing nung 2018, no, ang ating naging format noon is nililikom natin ang mga fur babies sa Emerald Avenue during Carles Weekend, and then doon magkakaroon ng mass blessing sa kanila ang ating assigned priest, no. Pero nung nagkaroon ng pandemic, no, ang ginamit nating format naman is drive-thru, no, para to minimize the interaction, no. Pero sabi nga namin, after all these years, no, siguro maibalik naman natin ang old format, no, yung format na kung saan tayo nagsimula, which is yung i-gather natin sila, magko-convene ulit tayo sa Emerald Avenue. And it turned out, no, na siguro na-miss din ng ating mga fur babies and mga fur parents yung ganitong format, no. So nakakatuwa, no, despite the several the cancellations, so the rescheduling, no, our pet blessing was still very well attended. And of course, ang aking pagpapasalamat din sa ating collaborator, no, ang Holy Family Parish Church. Of course, ang naging assigned priest, no, that day ay si Father Erwin. Nasuki rin natin sa mga banal na misa na idinadaos natin dito sa ating barangay hall. So again, ang aking pagpapasalamat sa mga nakiisa, no, sa ating mga collaborators. At syempre, no, isinabay na rin natin sa ating pet blessing, no, ang ating paglulunsad ng kauna-unahang BSA Fur Babies Park, no, or yung Fur Citizens Park natin, no. So dito rin yan sa may Emerald Avenue. And kung inyong tatanungin, ano ba tong Fur Baby Park, no, ito po yung nakikita natin sa mga malls o di kaya minsan sa mga township locations, no, na meron silang inilalaan na pwesto na kung tawagin nga nila yung public dog park, na kung saan ang kanilang mga alaga ay pwedeng maglaro, no, magtatatakbo, no, may mga obstacles, no, yung mga bridge, mayroong mga lulusutan na mga loops, no. So naisip namin, no, na yung konseptong ito ay pwede nating gawin sa Emerald Avenue at maging isang panibagong attraction, no, sa ating Carles Weekend. So again, ginawa natin yung konseptong ito, no, na sabi nga natin isabay na lang natin, no, tuwing sininggaling program. So for now, it will be a once a month na attraction muna, no, no. So, syempre experimental pa lang, pero naging very maayos din, very positive ang response, no, ng ating, syempre yung mga ilang mga fur babies, nalilito pa sila, kinakapa kung paano nila gagamitin yung ating mga installations, no, na mga obstacles, no. Pero eventually nakita naman natin, no, nakapag-enjoy din sila, nakapaglaro din sila. So again, this is our drive, no, para mas maging pet friendly, no, ang ating barangay. And of course na wini-welcome natin, no, yung pag-welcome natin sa mga fur citizens. So again, antabayanan niyo po ang ating pag-innovate pa, pag-improve, no, ng ating mobile na fur baby park, no, dito po sa Barangay San Antonio. So muli ang aking pagpapasalamat sa ating mga fur parents, no, sa ating mga fur babies, of course sa ating BSA staff na nag-assemble, no, yung actually yung pinaggawa natin yan, no. Maraming salamat din sa maayos, no, magandang pag-construct nitong ating mga obstacle installations para sa ating mga fur babies. And of course, ang aking pagpapasalamat din sa ating Committee on Health and Nutrition led by Kagawad Rachel Rustia.
And ito na mga kabarangay, mapunta na tayo sa usapang lindol, no? Mga earthquake safety reminders, no? Para sa atin, no? Dito sa Barangay San Antonio. So syempre, tulad na nabanggit ko kanina, no? Na andyan na tayo na nakaranas ang ating mga kababayan ng malakas na paglindol sa Cebu, no? Halos almost intensity 7. Sa Davao naman, a little above, no? Intensity 7. At nakita naman po natin sa balita, sa mga footages, no? Talagang yung malakas na pag-alog. No? So talagang normal po na medyo matakot tayo. No? Normal din magkaroon tayo ng anxiety. No? At syempre, no, nakikita natin ngayon na ang tao ay mas aware, no, sa maaring maging dulot ng isang malakas na pagyanig o malakas na lindol. So siguro sa akin lamang po, no, bilang ama ng ating barangay, ang aking patuloy na pagpapaalala, no, na wag na ho tayo magkaroon ng unnecessary anxiety, no. Ang gawin po natin ngayon, no, ayan, although nakikita natin sa mga balita, no. So kuha tayo ng tips, no, at gawin natin itong pagkakataon, no, para mas lalo tayong makapaghanda, no. So yung marami ako nakuha mga messages tungkol sa go bag ng Pasig City, no. Pasensya na po. Last year pa ata yan eh, no. So this year wala pa naman pong announcement, no, kung magbibigay pa ulit, magkakaroon ba ng distribution ulit. But then again, wag ho tayong mapanghinaan ng loob, no. In our own little way, no, we can prepare our own go bag, no. Ako nga ho, hindi nakakuha ng go bag kasi wala rin ho ako sa bahay nung nag-distribute po nito, no. Pero again, this shouldn't stop us, no, na para makagawa rin tayo ng ating sariling emergency bag, no, na kung saan merong flashlight, meron tayong mga emergency medicines, power banks, chargers, no. Yan naman po yung mga mahahalaga, no, konting pera, no, at nang sa ganun, kung kinakailangan talaga natin lumikas sa ating mga tahanan, ay magagawa po natin. No, so ang ilang mga reminders naman patungkol sa mga essential things, no, ay nasa emergency handbook po natin, no. In fact, we have an electronic copy na pwede nyo i-download, no. Makikita nyo sa ating website sa bsa.pasigcity.gov.ph, no. Makikita nyo po dyan ang ilan sa mga tips po natin, no, pagdating sa earthquake preparedness. Now, no, ang isa sa mga pressing issues din, no, or katanungan na natatanggap ng inyong lingkod, no, nitong mga nakaraang araw mula sa mga residente, gayon din sa ating mga property managers is saan ba ang evacuation area natin, no? So tama naman, it's a valid question. Pero ang gusto ko lang pong linawin, no, sa ating mga tagapakinig, no, at mga nanonood is malaki po ang diferensya ng evacuation gathering area and evacuation camp area, no? Yung evacuation camp area, no, yan po yung pagdadalhan sa lahat ng evacuees na wala ng bahay. No? Yung wala nang titigilan, no, dahil gumiba na ang kanilang mga bahay. No? O kaya wala na rin silang mapuntahang mga kamag-anak na pwedeng kumupkup sa kanila. No? So, yun lamang po yun. No? Pero ang pinakamahalaga sa lahat, no, yung first priority natin is yung evacuation gathering area. Meaning, no, pag lumindol, habang lumilindol, ano ang dapat natin gawin? Duck, cover, and hold. Diba? Takpan natin ang ating mga ulo. Kung mayroon tayong makikitang secure na lamesa na pwede tayong magstay sa ilalim habang nararanasan natin ang pagyanig. Ngayon, pag natapos na po ang pagyanig, ano po tinuturo natin sa mga drills natin? That is the time now to slowly evacuate. Hindi po tayo magtatakbuhan, no? But we will calmly. Madali sabihin eh, pero yun pa rin dapat ang isaisip natin. We should calmly evacuate. Ngayon, pag evacuate po natin, paglabas natin ng ating bahay, paglabas natin ng ating building, no, whether commercial building man yan or residential building, saan tayo dapat pumunta? No? So, yun po ang dapat nating alamin, yung ating gathering area. No? Lalo na kung napapabilang kayo sa isang malaking building, syempre yung property manager, yan ang mag-gather sa inyo.
no, para kayo ay ma-inventaryo, no? Pag kayo ay na-inventaryo at naandyan kayo lahat, no, meron ba ma-check ba kung merong naiwan sa loob ng building, meron ba naging biktima, no? So i-save naman yun, i-rescue naman yun, no, hanggang sa fully ma-inventory na lahat ng mga dwellers, no, nung building na iyon. Now, once the inventory has been done, no, syempre, ang gagawin ngayon ng property manager, no, is to check the structure, the building, kung ito'y safe pang balikan. Meaning, wala yung mga crack, no, walang gumiba na floor. No. So, in the event, no, na safe ang building, na-declare niyang safe dahil wala naman siyang nakitang damages, then pwede na pong bumalik, no, sa kanilang mga condo units, no, sa kanilang mga office units. Pero pag nakita na may damage, then that's the time na okay, may options, no, whether uuwi sa kanilang permanenteng bahay, pupunta sa mga kaanak, or kung wala na talaga mapuntahan, then that's the time na ang mga evacuees ay dadalhin na po sa evacuation camp area. Meaning, doon ho kayo matutulog, doon ho kayo maninirahan for the next couple of days, no, hanggang sa mag-normalize ang situation. Yan po ang isang natutunan ko sa experience natin with Cebu and Davao. Kahit yung mga nakausap ko po na mga LGU leaders din doon, no? Siyempre nagtatanong din tayo how did they handle it, no? Kaya nga ang panawagan nila ngayon is secure your homes, no? Secure your buildings, no? Take the structural integrity test for your buildings, no? Required na yan ng Pasig City building official. Nang sa ganun ay malaman natin kung structurally sound ang ating mga tahanan, ang ating mga opisina, no, ang ating yung istruktura po natin, no. Dahil pag alam po natin na structurally sound siya and it can withstand a strong earthquake, no, kahit mag-evacuate tayo, alam natin na pwede nating balikan ang mga istruktura po tulad nito, no. Now, once we secure our homes, no, hindi na natin kailangan pumunta sa evacuation camp area at makigulo pa tayo dun sa mga tent cities, no, na itatayo ng ating pamahalaan. Siyempre sa atin dito, ano ba yung mga possible evacuation camp areas, no? Na-discuss na rin natin to sa ating mga earthquake drills, no, dito sa ating barangay, no. Of course, yan yung andito ang Unilab area, no, ang Metro Walk, ang ADB, no, yung Asian Development Bank, yung side na yan, walang high structures diyan. Syempre yung Metro Walk and yung Meralco compound and yung Ultra compound as well. But then again, no, hindi rin natin alam, no, sa panahon ng mangyari, no, ang isang malakas na lindol, kung if all of these areas will also be able to accommodate all who are victims, no, or yung maaapektuhan ng malakas na paglindol. So, I guess, pag nangyari man ang oras na yon, of course, naandyan naman ang ating pamahalaan, no, hindi lamang ang barangay, ang city, kundi ang national government upang magtulong-tulong na para mabigyan ng pagtugon, no, kung ano man ang ating magiging experience, no, kung mangyari man iyon, no. Pero sa akin, no, ang akin lamang po, no, what's important is tayo po ay patuloy na maging handa, no. Nakakatuwa ang ating evacuation drills, no, since nag-start ang January 2025, no, we've had a total of 85, no, earthquake drills already, no, na na-conduct dito sa Barangay San Antonio, and there's still more to come, no. Ewan ko, after itong mga paglindol, marami rin ho talaga ang sumulat po sa atin, no, na andun na po yung willingness pa lalo, no, na hindi lang dahil sa kailangan nila sa kanilang permit, no, sa kanilang business permits, pero ngayon siguro is if there's one good thing, no, na nangyari dahil sa mga paglindol na naranasan sa ating bansa is nabuhay muli, no, yung interest at yung resilience ng ating mga kababayan. So again, mga kabarangay, tayo ang Barangay San Antonio ay patuloy sa ating adhikain, no, para sa disaster preparedness dito sa ating barangay, no. Makakaasa po kayo sa ating patuloy na pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan para mas maging handa
ang Barangay San Antonio. So again, sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating barangay. No? Of course, lalo na yan. No? Alam ko, sinusubaybayan nyo po ang ating mga anunsyo, no? Lalo-lalo na patungkol sa disaster preparedness. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, na barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat for keeping us informed. Of course, sa ating mga benefactors, donors, collaborators, no? Yung mga partners in service natin. Maraming salamat po sa inyo. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na tiwala at suporta. No? Again, maraming salamat sa mga feedback ninyo, no? Pagdating sa ating pagseserbisyo. So again, ang aking muling pagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating mga kabarangay. So again, patuloy lamang po tayong magdasal. Again, God is good. Tayo naman, syempre, no, patuloy lamang po natin gawin ang ating role. No? Syempre, meron din tayong bahagi dyan. No? May ambag din tayo para sa ating kaligtasan. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.